Pre, dandan! Pag-isawa mo ito. Ito? Ba't iwan mo ko? Dito sa Vicente kasi yung dating barangay. Eto na naman tayo mga gar sa ating panibagong misyon. Ito nga pala yung aking e-bike na pinakauna kong service. Di na kasi ito yung nagagamit kaya bala ko na itong ibenta. At ito na yung kanyang battery. Papacheck ko na rin kasi hindi na ito nagcha-charge. Kaya ito agad-agad ko nang dinala sa shop para ma-check. Nang masubukan na kung gagana pa ba o bibili na lang tayo ng bagong battery. At nung na-check na natin yung ating battery, ito sinalpak na natin sa e-bike. Dadali na natin ito sa ating bahay nang mapaliguan na natin. At ayan na nga, nililigo na natin tong e-bike. Para magmukha siyang bago ulit. Para naman nang mabenta natin, magmukha naman maganda siya at presentable. Nung napatapos ng paliguan to mga gar, ito pinarada ko sa tapat ng aking kotse. Pinunasan ko na rin to ng armor wax ng maganda na at makinang nasa yung paningin. At ito, sinubukan ko na rin kung gaano siya kabilis para ma-send doon sa mga customer na tumitingin. Sobrang bilis niya, parang tunog na siyang Lamborghini. Yun na nga, sinakay ko na rin ng aking mga anak para bumili ng almusal. Eto na rin yung aking pinakaihihintay na araw na iahatid namin itong e-bike. Medyo nag-aalala na rin kasi ako dahil San Pedro pa namin ito idadalhin. Kaya ito pinahata ko na lang sa akin napakapoging tropa. Si Mark tahimik nga pala. Sa sobrang tahimik niya kung saan na siya napupunta. At ito tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay. Karamdam tayo ng gutom. Ito kumain na muna tayo sa may McDo para tuloy-tuloy ang ating biyahe dahil mukha pa tayo matatagalan. Di biro kasi ating pupuntahan dahil ito yung napakalayo. Mula Imos hanggang San Pedro, Laguna. Grabe din yung daan dito, patarik. Sa totoo lang mga gar, hindi rin namin alam yung ginagawa namin. Pero laban pa rin kami. Kahit na may nag-aabang na pulis doon sa dolo. Eto na nga, nagpalitan na kami ng tsinelas at damit para iwas violation. At eto, nakalagpas na rin sa mga pulis. Buti na lang, papasok na tayo sa San Pedro, Laguna. Medyo naiinip na rin ako sa sobrang haba ng biyahe. Buti na lang, medyo malapit na tayo sa ating destination. Pero kahit na ganun, ito nagkaroon pa rin tayo ng aberya. Sa aking pagliko, biglang umipit yung aming tali. Buti na lang may tumulong sa amin na napakabait na rider. Isa rin siya sa mga tumutulong sa mga kapwa nating rider na stranded. Buti na lang may extra siyang tali para may magamit kami panghatak ulit ng aming e-bike. Ito dali-daling kinabit ng ating poging Mark tahimik. Nang makaalis na tayo at makapunta na tayo sa destination natin. So, chinek na rin ni Kuya Rider yung ating mapa kung gaano kalayo at saan tayo dadaan na para mas mabilis tayo makarating. Kasi mukhang may dadaan pa tayo mga matatarik at malalalim na daan. Salamat ulit Kuya Rider. Ito tuloy ulit tayo sa ating biyahe. Grabe naman sobrang dilim dito sa lugar na to. Punta pa kami dito sa pababa. Ito naman yung pataas. Spaghetti na lang ang kulang. Ito nagtatali na naman yung ating poging Mark tahimik lang. Naipit na naman kasi yung ating tayo sa gulong. Ganyan ba naman kasi kataas yung binabaan namin? Kahit malakas yung preno ng e-bike, hindi niya kinakaya pa rin. Kaya ito si poging Mark tahimik, tatanggalin na lang yung tali ng e-bike at mamanuhin na lang yung pababa. Pero ito sa pangatlong pagkakataon, naipit ulit yung ating tali. At kailangan naman nating baklasin at itali ulit, manuhin sa pagbaba. Baka kasi tumama sa taillight ng ating motor. Napakamahal pa naman ng taillight ng motor. Kaya ito, nagtsatsaga kami magtanggal baklas ng aming tali. Buti na nga lang, napakalapit na namin sa aming pupuntahan. Kaya ito, laban lang kami hanggang makarating. Sa pang-apat na pagkakataon, naipit na naman yung aming tali. Pero bibilisan na natin dahil nagabi na rin kasi. Ito, tuloy na tayo sa ating biyahe. Grabe, puro pababa na yung daan dito. Pero hindi naman natin pwedeng bilisan kasi baka bumulusok tayo. Ngayon, sa sobrang tarik ng daan, kailangan namin tumigil. Para imano-mano namin yung pagbaba. Ito, tatalian na naman natin. Para sa paahon na daan, pang malapit na yung aming pupuntahan. Pero para sa akin, napakalayo pa din. 4.1 kilometers na lang ang aming lalakbayin. Pero para sa akin, napakalayo pa din. Hindi ko rin inaasahan na ganito pala kagrabe kahaba yung aming mga dadaanan. Titignan mo kasi, mukha lang talagang siyang malapit at madali lang daanan. At ayun na nga, nakarating na nga kami mga gar. Dito kung saan malapit si customer, kaya nahanapin na namin yung mismong bahay nila. Nagtanong na rin ako dito sa mga tao ditong malapit sa kanila. Dito sa pangyayari na to mga gar, kala namin na scam na talaga kami. Kasi si customer nagsisid lang sa chat namin pero hindi siya sumisipot. May barangay naman na. Sa barangay boss din sa may ano, sa may satellite. Ay dito pala dito. So boss, lalabas lang kayo diyan. May kukunin niyo na may ayan na nakalagay ko. Salamat po. Po.
Dito mga guys, sa pangyayari to, gusto na namin pumunta ng barangay. Ito number 2 pero wala yung number 5. Kaya nagtingin-tingin pa rin kami. Kasi kahit saan namin hanapin yung bahay nila, hindi namin mahanap. Hindi kasi tama yung bilang dito sa kanila. Merong number 1, number 2, number 3, number 4, pero yung number 5 wala. At tingnan namin sa kabilang side kung meron. Dito na nga mga gar, ayan number 6, pero yung number 5 wala pa rin talaga. Sana na mahanap na namin agad yung bahay ni customer kasi kanina pa kami dito, mga isang oras na naghahanap sa bahay niya. Nawawalan na rin kami ng pag-asa na mahanap si customer. At iniisip namin na yung mga dinaanan namin kanina is babalikan namin ulit. Buti na lang binalikan namin yung kanina at binaybay namin. Nandun lang pala siya sa dulo. Saan ito nga? Tao po. Nandito na kami sa bahay ni customer pero wala pa rin lumalabas sa tao. Pero nagtry pa rin kami hanggang may lumabas sa tao. Ito, pinakuha ko na rin kay Poging Mark, tahimik lang yung ating e-bike para naka-ready na kung sakaling lumabas si customer. At matyaga pa rin kami nag-aantay. Ito, pinakatok ko na rin kay Poging Mark. Hanggang sa nagkaroon na ng ilaw yung kanilang bahay, kaya nagkaroon na rin kami ng pag-asa. Ayun si sir. Kaya ito, ipapasok na natin yung e-bike sa loob ng bahay ng customer. Ikaw po si Loren? Apo. Oo. Pakita mo ito. Ito po. Pinto. Oo. Ay, bro. Ba't iwan mo ako? Para pumasok dito. Tara na. Sama mo na ako. Wala. Sama mo ako. Grabe, hindi ko expect iiwan pala ako ni Mark kanina. Kala ko papasok siya talaga. Buti na lang tinawag ko siya, kaya ito kasama ko na siya ngayon. Ito mga gar, pinapacheck ko na rin kay customer yung function ng ating e-bike, kung paano siya gamitin, at kung gaano ka-quality yung ating e-bike na naalagaan talaga natin ng gusto. Sadya natambak lang nakaraan kasi nagkaroon ako ng kotse. Nga pala mga gar, itong ating e-bike, isa sa mga pinakamalaking model ng e-bike, na old model. Itong e-bike natin, safe na safe sa tag-araw at sa tag-init. Este tag-init at tag-ulan. Kaya itong ating e-bike, goods na goods kay sir, kahit saan man siya magpunta. Grabe, inip na ang ating Poging Mark, tahimik lang sa tabi-tabi. Paano ba naman, halos 2 oras kaming interview ni sir. At sa wakas, natapos na rin. Ito, bayaran na kami nang makauwi na rin. Goods na goods, pasado kay sir yung ating e-bike. Kaya ito, uwi na tayo mga gar. Akala ko pa naman kanina, mawawalan na lang ng saysay ang aming pagpunta. At babalik kami, dala-dala yung e-bike ulit. Dadaan na naman sa mga dinaanan namin nung una. Kaya ito, bago kami umuwi, kumain muna rin kami. Grabe mga gar, di ko na naman expect tong ating Mission Impossible. Kala ko pa naman kasi ng una, na-scam na kami. Sayang naman ang aming punta kung hindi nagpakita si customer. Dito nga ako nabigla, nakita mo yung ano dito. Tayo dyan kanina. Dito na tayo dito. Buti na lang, puro baba bro. Eh kanina, pataas yan. Hindi, mas mahirapan tayo dito po ba? Dito na yun. Tanggalin ko na naman yung ano yan, yung Tali. sabay pa after naman, no? Tali na naman. Tapos ang angat, mababa naman. Puta, tanggal na naman. At ayun na mga gar, salamat sa panonood.